Humingi nga ng paglilinaw si Presiding Officer Senator Chis Escudero kaugnay ng ipinakitang dokumento na nagpapakita ng intelligence operations ng opisina ni Vice President Sara o ng OVP. Sa impeachment trial, binanggit ang mga aktibidad katulad ng pamimigay ng tupad at pamimigay ng mga bigas sa listahan na ipinasa ng opisina ng OVP sa Commission on Audit. At dito nga nakumpirma na yung activities ng Vice President Sara ay hindi naman pala ginamit ang confidential funds dito. So maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi ibinulsa ni Vice President Sara ang confidential funds. Instead, ibinigay as aids sa mga nangangailangan ng tulong. Kaya't ang prosecution team napahiya na naman. Panoorin natin ang video. Dito po sa isang sa satellite office po nila sa Bacolod, ang nakalagay po rito na activity nila is provided rice box to Morsha fire victims. Sandali. Rice box to Morsha fire victims. Baka confidential ang rice victims na yan, Madam Witness. Tapos tupad beneficiaries at BCNHS. Can you speak to the mic, please? Tupad beneficiaries at BCNHS Gym Dole tupad payout May 1, 2023, 198 recipients, daily wage for 50, a total of 841 cash disbursed 10 days. Mga tupad beneficiaries, linista dyan, kung magkano. Ito po yung mga naging activity po dun sa So, Bacolod rice giving, tupad activities, ano pa? Medical mission po. Medical mission, Release of rice boxes to beneficiaries in Sebastian Antique. Visited MAIPP hospitals and provided GLs at billing accounting offices to get a copy of SOA. Yun po. With the visit ng indulgence of hospital. counsel, Ms. Eileen, these are the activities na sinasabi nilang kinover ng intelligence operations. Ito po yung inattach nila as proof of success of the information Ng gathering. activities nga. Opo. Not that ginamit yung confidential fund sa pagbigay ng bigas, not that ginamit yung confidential fund sa pagbigay ng tupad, not that ginamit yung confidential fund sa MAIP. Opo. Bale po, ito yung naging activities ng Vice President po. Pero Na- hindi po yung confidential fund yung ginamit dito. Na naging ligtas siya, ika nga. Opo, base sa parang protective conducted activities. surveillance activities po sa mga programang ito. Okay. Ayun, malinaw. Hindi ibinulsa ng opisina ni Vice President Sara ang confidential funds. At itong matandang ongas na ito, si Attorney Kapunan, akala niya confidential funds ang ginamit dito. So ito yung mga activities ni VP Sara na hindi ibinabalita ng media na nagsisurveillance ang gobyerno sa mga payout ng mga tupad, MAIP at medical mission. So sa tingin nyo ba hindi ito threat sa ating national security? So kaya ngayon, na-compromise yung mga activity na kagaya nito dahil iisipin ng mga makakaliwa ng mga komunista na minamanmanan sila. Kaya nga, dapat talaga confidential lang. Dahil nga confidential ang layunin ng activity na ito. Mapunta naman tayo dito sa witness na kanyang kinumpirma na ginamit daw sa Christmas party or Christmas activity ang confidential funds ni Vice President Sara. Ito ang video, panoorin natin. Witness. Ano yung sinasabing pinaggamitan ng confidential funds? Dito po sa December 13, 2022, Department of Education 2022 Partners Appreciation Night in Mandaluyong City, Metro Manila. December 15 night. Sandali. Appreciation night. Opo. Sa pagkaintindi mo, confidential activity ba yan? O nasa listahan ba yan Your Honor. ng confidential activities base sa joint circular? Based po dun sa enumeration kung saan gagamitin ang confidential fund, hindi po ito nakasama doon. Basahin mo pa yung iba. So, hindi. Ano pa yung iba? December 15, 2022, Knights of Rizal Supreme Council, 60th year of the Institute in Baguio City, Youth Campaign on Patriotism. Meron din po Compliant ba to sa listahan? based po sa joint circular, hindi po ito nakasama dun sa mga activities po.
under 4.8 kung saan pwedeng gamitin ng confidential fund. Basahin mo nga lahat ng activities na yan for the record at sabihin mo kung compliant ito. Kung ito ba mga activities ay pinapayagan bilang liquidation ng confidential funds. Siyempre, hindi niya Meron na po dito December 17, 2022, Christmas activity in Happy Land, Tondo, Manila. Christmas activity and exploration meeting of Extension Office Barangay 101 in Tondo, Manila. Consultation with Barangay Chairman ng Manila in Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity po dito na pasasalamat, coordination meeting, may mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President. Sa joint circular na minention mo, can you remind us, ano ba talaga ang definition ng confidential funds? Ang confidential fund po, ito po yung lump sum amount na nasa General Appropriations Act na gagamitin po for confidential activities po ng isang ahensya. At itong binasa mo, tree planting, Christmas, napakadaming Christmas party, napakadaming award Ay, ano? ceremony. Yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds? Hindi po. Hindi po. With the indulgence of Your counsel. Honor, please. With the indulgence of counsel. Ms. Eileen, maliban sa hindi pinapayagan o pasok sa pwedeng paggastusan ng confidential fund, yung mga binasa po ninyo, yung gastos ay ginawa rin bago na encash yung cheque. Kung based po sa document na ito, meron po kasing activities dito na from December 13 to 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization based sa accomplishment so labas doon. report. Labas Opo. doon. So hindi posibleng gamitin yung perang na-release ng 21 para i-reimburse yun kung tama man yung pinagastusan. Yes po, kasi under the joint circular po, meron pong portion doon na hindi po pwedeng gamitin for reimbursement yung pondo ng So confidential. prospectively lang. So yung mga activities na pwede lang ay 21 to 31. Opo, tama po. You may proceed, counsel. So ngayon sinisilip nila yung mga pa-Christmas party or Christmas activity ng OVP. Samantalang yung kay Mr. President, 'di ba may pa-party pa nga sa Malacanang? And then yung Duran-Duran, kung naaalala ninyo. Pero isa lang malinaw, ginamit ang pondo para sa OVP, hindi ibinulsa ni VP Sara. Wala siyang kinupit mula sa confidential funds. Hindi ba? Kung sakali man, may napuntahan yung pera, hindi sa bulsa ng kung sino-sino. Hindi ba na ipamahagi sa mga mamamayan ang pondo at hindi ninakaw ni VP Sara? Klarong-klaro, hindi ibinulsa ni VP Sara ay yung 4.5 billion pesos na confidential funds ng Pangulo. Hindi natin alam saan daw punta. Kung kayong tatanungin ko aking manonood, sa palagay ninyo, mas okay ba sa inyo na may napuntahan ang pondo ng isang ahensya at may nakinabang ng mga mamamayan kesa ang mga buwaya ang makinabang? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.